Of violating Section 3 in relation to Section 14B 1 of Republic Act 1111. Matapos ang 5 taon, sa wakas, nakamit na ng pamilya Dormitoryo ang hustisya. Ngayong araw kasi, August 16, hinatulan ang mga suspect sa pagpatay sa kadete noon ng Philippine Military Academy na si Darwin Dormitoryo noong ika-18 ng Setyembre 2019. Sa 42 pahinang desisyon ng Regional Trial Court 1st Judicial Region Branch 5 ng Baguio City, guilty sa kasong paglabag sa Republic Act 11053 o ang anti-hazing law sina Shalimar Imperial Jr., Felix Lumbag Jr. at Julius Carlo Tadena. Maliban dito, guilty din sa kasong murder si Shalimar Imperial Jr. at Felix Lumbag Jr. Labis naman ang pasasalamat ng ina ni Darwin na si Jasmine na sa loob ng 5 taon, nakamit na nila ang inaasam na hustisya. Nakuha namin yung gusto namin. But I am not happy sa result because naawa din ako sa parents. For how many years hindi ako nagsasalita. I don't even listen to hearings. Hindi ko kaya makinig na sinisipa yung anak mo. Pero ikinalungkot din nila na hindi na ito naabutan ng kanyang asawa matapos pumanaw 1 buwan na ang nakakaraan. Nagka-heart attack yung husband ko because siguro one contributory factor is this case. Because sabi niya before he died, nag-usap kami one time. You know, he's an heir. He's quite, may feeling of guilt din daw siya sa nangyari sa anak namin. Ayon sa abogado ng pamilya Dormitoryo na si Attorney Jose Adrian Bonifacio, hindi rin naging madali ang pagkamit nila ng hustisya. Pero kung mayroon mang dapat pasalamatan sa tagumpay ng kaso, ito raw ang mga tumestigo. Kasi yung mga junior officers na nag-testify, madami po sila. They have more balls compared to the generals that they serve. Mas naging matapang po sila sa pagtestigo sa kasong ito. Dagdag pa ng kapatid ni Darwin na si Dexter Dormitoryo, marami ring humadlang sa kanila. Pero hindi sila nagpatinag. Honestly, nung final namin yung case, nung kakamatay ni Darwin, ang daming tumatawag sa aming mga alumni ng PMA, bakit kayo nagpapa-interview? Bakit nyo sinasabi yan, mga ganyan. Ultimately, mali talaga sila. And they were trying to scare us. Pero sa kabila ng hustisya, hindi na itago ng mga kapamilya ng mga suspect ang lungkot. Matapos silang masintensyahan, mahigpit na yakap ang pabaon ng kanilang kapamilya sa 3. Parusang reklusyon perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakakulong ang kakaharapin nila Lumbag, Imperial at Tadena. Magbabayad din sina Lumbag at Imperial ng tig 3 milyong pisong multa sa paglabag sa anti-hazing law at tig 150,000 pesos naman ang babayaran nila sa pamilya Dormitoryo para sa indemnification, moral damages at 25,000 pesos bilang temperate. Babayaran din nila ang 100,000 pesos para sa attorney's fee. Magbabayad naman ng 2 milyong pisong multa si Tadena. Bibigyan naman ng 15 araw ang kampo ng 3 para maghain ng motion for reconsideration sa Court of Appeals para sa kanilang sintensya. Bagamat nakamit na ng pamilya Dormitoryo ang hustisya, panawagan nila kay AFP Chief of Staff Romeo Bronner na matigil na ang hazing sa loob ng akademya. Dapat maging matter of policy na yun. Hindi na lang siya yung battle cry. Kasi proven na ng court na applicable yung anti-hazing law. So sana it prevents death or any injuries sa mga bata, not just in PMA. Pero sa kabila nito, hindi pa raw tapos ang laban. Inaantay pa rin ng pamilya ang kasong inihain nila sa Philippine Regulation Commission laban sa mga doktor na nagpabaya kay Dormitoryo at kasong administratibo na inihain nila sa Ombudsman laban sa mga opisyal ng akademya. Samantala, tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga kapamilya nila Lumbag, Imperial at Tadena sa naging desisyon ng korte. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.